kabisyo! It's me, DJ Raketera, ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera, at least palagi naman ako maganda. This is me, DJ Raketera, and welcome to the official page of Love Radio Manila. Ready na ba kayo ngayong araw na to? Kasi ako, kahapon pa ako ready. Kahapon pa ako actually nagre-ready kasi napaka-importante nung guest natin for today. So, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa, kabisyo. Shout out sa lahat ng mga chismosa at chismosa daan. Let's all welcome our guest for this afternoon, model, influencer, vlogger, mother, and also a partner. Let's all welcome Tina Roses! Hello! Hi, ma'am! Long time no see, ha? Oo nga eh. Dati last na Kailan nga tayo huling natin nakita? Basta last na chat natin, magko-collab tayo, magbabadminton tayo. Diba? Ano pa ako nun? Yung badminton na hindi natuloy-tuloy. Last natin na Ayan, magko-collab, yun nga yung sa interview natin na Oo. mo dun sa studio March, nyo. yes, March 2019 yung huli natin pagkikita. Pero nung time na hindi ka pa buntis, diba? No? Ha? Oo. Hindi ka pa buntis nung time na yan. Hindi pa. Ano Hindi yata, pa. yung So, ago after- na ba yan? Hindi, 2019 Or- lang yan. A year ago. 20. Over a year ago. Okay. Siguro after few months siya ka nabuntis dyan. Tapos nung huli natin pag-uusap, parang a year ago din, tapos sabi natin, after ng live na yan, sabi natin magbabadminton tayong dalawa, tapos magko-collab tayo, magaan tayo. Sabi pa nga natin, magmumukbang pa tayo, diba? Oo. Hindi na natuloy. Tapos hindi natuloy-tuloy. Iba-iba palang bagay yung mga natuloy. Well, anyway, sige na, umpisahan na natin. Ready ka na ba, Tina Roses? Sa mga itatanong namin. Basta Ang ganda mo ha, ang blooming mo. Makeup Wait lang, ang ganda mo ang blooming mo ha. Ganun ba talaga Makeup. pag ano, yung parang may sakit, ganyan, I mean, nasasaktan, ganun. Medyo gumaganda, ganun. Siguro pag lumalaban, gano'n. Kailangan lumaban. Alright, sige. Kumusta na si Tina Roses ngayon? Ako, Kumusta na ba si Okay Tina lang. Roses? Ganun lang, okay medyo lang. okay. Hindi masyadong, pero, okay. Okay na parang hindi okay, ganun. Laki na ibag ko. Nakakahiya. Huwag ka mag-alala, it's a tie. Okay, next question. Gaano kahirap pagsabayin ang pagiging partner, mother, vlogger, and businesswoman? Gaano kahirap ha, pagsabihin lahat? Uy, umiyak ka na agad! Kaya nga eh. Sabi ko sa'yo, wag mo ako tatanungin naman. Mahirap. Kaya sana nga, naging ano na lang. Plain housewife na lang siguro sana ako. Mas okay pa siguro. Baka medyo magandaan pa ang alaga lang ng bata. Ganon. Ayun. Kumbaga, yung hirap mo ngayon, talagang first time mo tong naranasan sa buhay mo kasi ang hirap i-juggle, no, yung mga responsibilidad and roles mo as a parent, as a partner, as a daughter sa mga magulang mo, as a businesswoman. Lalo na ngayon, 'di ba, nasa kalagitnaan tayo ng pandemic. So, normally, what do you do kapag pinanghihinaan ka ng loob? Ang ginagawa ko lang pag pinanghinaan ako ng loob, yung niisip ko lang yung anak ko, tsaka, yun, kailangan nandyan nasa tabi ko yung magulang ko, yung mama ko, yan, sa mga kaibigan ko. Yun ang ginagawa ko, nanghingi talaga ako lagi ng tamang advice. Hindi naman sa parang nag-aano ako ng mga problema. Minsan kasi, hindi mo kasi
kung hindi mo kayang kausapin yung tao ng saloobin mo, yung part, hindi mo talaga siya kayang mag-open up yung utak niya. Minsan, hindi ko talaga maiwasan na manghihingi ako ng advice sa mga kaibigan, kung tama ba ganito. Minsan, may mga advice sila na hindi lang, baka, alam mo yung nakakagaan ng loob ko kapag may mga ganong bagay na gusto ko naririnig ko galing sa ibang tao, hindi lang sa nag-iisip lang ako sa sarili ko lang, di ba? Yun, naglalabas lang Kumbaga, ako iba ng- pa rin. Iba pa rin pagka mayroon kang kaibigan or mga tao talagang concern sa'yo na, kunyari, parang concern para sa amin, kung paano, lalo na yung mga taong, mga experience na sa buhay. Like, ako, nagtatanong ako lagi experience sa nagnenegosyo. Kailangan mabalik ka sa mga eksperto, di ba? Ganyan din sa sa relationship. Nang minsan ang mga tinatanong ko kung sino pa yung mas ahid sa akin, mas mga matatanda sa akin, mga tita-tita ko, ganon. Tinatanong ko sila. Or yung mga may mga asawa, tinatanong ko yung mga yan kung ano ba't gawin. Kasi malay mo, mali pala ako mag-isip, mali pala yung mga ginagawa ko. Nanghihingi din ako ng ayun. Ayan. So, talagang ang isang babae din kasi, no, parang sa sobrang hindi niya na alam kung anong gagawin niya, normally talaga, no, parang kinakailangan nating mag-confide sa mga taong pinagkakatiwalaan natin in order for us to release whatever it is na emosyon natin na dumadaloy sa ating katawang lupa. Also, para makakuha na rin tayo ng advice sa kanila. Kasi nga, Ako, di ba yun parang talaga baka ako mamaya we are so blinded, di ba? Kasi ako gusto ko yung Advice nakikinig talaga. ako. Nakikinig talaga. Kasi gusto ko, natututo din ako. Kung malaman ko yung may mali pala ako, oo nga, no. Tama, mali nga ako. Ganun. Kaya, di ko talaga maiwasan. Para ko yung problema ko. Minsan, nire-release ko siya sa mga taong pinagkakatiwalaan ko talaga. Nagpapasalamat ako sa mga yun. Kilala na nila yung mga sarili nila kung sino-sino sila. So, talagang thankful talaga ako na meron ako mga kaibigang ganon. Ayun. Ayan. Siyempre, thankful din sila sa'yo kasi pinagkatiwalaan mo sila at mahirap ibigay yung tiwala sa mga tao, diba? Kumbaga, lalo na sa panahon ngayon, ang daming mga, mga manlilin lang, ganyan. Ang daming mga, may modus, diba? May hugot. Okay. So, ngayon, nalaman na natin kung ano nga ba ang tunay na lagay ni China Roses at natanong natin siya kung gaano kahirap ang kalagayan ng isang partner, mother, blogger, businesswoman. Eto na, dumako tayo sa susunod na segment natin. All out ka talaga. Nararamdaman ko naman, girl, huwag kang mag-alala. All out tsaka all around ka, diba? All out kung magmahal si China Roses. Saksi ako dyan, 2018 pa. Anyway, so eto na, dumako na tayo sa ating next segment. Eto na, ang oo o hindi with Rocky Terra. A year ago, ginawa natin tong lie detector test, no, challenge, yung oo o hindi. At sumagot ka sa akin ng mga 5 katanungan. Ngayon naman, medyo madami-dami yung nasa listahan ko ng mga katanungan. So, sasagutin mo oo o hindi. At konting explanation. Or pwede rin daghan mo nyo. Matuwa naman yung mga kabdir. Nanonood ngayon. Ang dami-dami nila na nanonood ngayon. Nakaabang talaga sa storya mo. Right now, may 6,700 live viewers po tayo sa Love Radio Manila. So, eto na ang first oo o hindi katanungan with Rocky Terra. Oo o hindi. May mga time pa rin ba na umiiyak ka? Oo. Para kanina lang eh. Oo. Tuwing kailan? Tuwing bago ka ba matulog? Ganyan, pagkagising mo ng umaga? Pag nabakante. Hoy, linawin ko pag nabakante. Pag nabakante ng walang ginagawa, pag walang kausap. Kahit minsan may kausap yan. Katulad ngayon, nag-uusap tayo. Naiiyak pa rin ako kasi ganun. Ayun. Ano yun? Ano lang, pag naluluha ka, talagang tuloy-tuloy lang yung agos ng luha mo. Meron, yung pag umiyak ka ba, yung parang hindi ka nakakahinga? Paano? Hindi ako nakakahinga. Ay, hindi ka nakakahinga. Wala ka ng asthma?
sa labas, alam mo yung may mga times na nagkakaroon kami ng problema na nagsimula nga yung problema na yan. Walang pinipili akong lugar. Kahit na magkasama kami ni Tim noon, nung July 29 kasi kami nag-start na mag-away eh. Walang pinipiling lugar kahit nasa car wash kami. Iyak ako. Nakakaya nga kasi drama. Hindi, pero normal yun I mean, normal kapag ang isang babae nakaramdam na parang nasaktan siya. Kahit ano pang lugar yan, may iyak siya, no? Diba? So, pagka nakaharap ako, ang saya, smile, pero pagka mamaya-maya, hindi ko alam, siguro parang na yung luha mo. Emotional. Talaga hindi, masikip yung dibdib na wala kang ibang choice. Lalabas mo siya pa, umiyak ka na lang. Ganun Kahit na sabihin pero mo, eto, sayang yung ganda mo, ganyan. Hindi di mo matatago talaga eh. Talagang maiiyak ka siguro, yun na lang yung way para mag-ease yung pain na, nararamdaman mo. I-release mo, di ba? Tama, di ba? Ayun. Kailangan mo i-let go yung nararamdaman mo. Alam nga naman kim-kimin mo, mas mabigat yun pag kinikim-kim, di ba? Lahat nga ng mabigat, baka naman dapat daw mamaya, pinakakawalan. Oo, tama. Baka mangisay ka dun, girl. Di ba gumaganong-ganon ka na? Anyway, that leads to our next question na oo o hindi, no? Oo o hindi. May postpartum depression ka nga ba? Oo, meron. Nagpa-check up Meron. ka? Hindi pa ako nagpapa-check up. Ang huling pina-check up ko yung baby namin kasi may ubo, yun lang. Pero hindi pa ako Pero may kinakausap you ako feel na dito. meron ka? Oo, kasi mayat maya naaalala ko Parang kahit na nung nag-away kami, kahit na magbati kami, okay kami, babalik-balik siya, nag-aano siya sa utak ko talagang paulit-ulit. Tapos parang asikip ng dibdib ko, sakit ng ulo ko kakaisip. Naku, tutuusin mo, hindi mo na kailangan isipin, pero ayun, kahit tuyot na yung utak ko sa kakaisip, pabalik-balik talaga siya. Paulit-ulit. Kasi 'di ba normally ang postpartum kasi talaga parang I'm not an expert po no sa mga kabisyo natin out there na nanonood no. I just heard this from friends na mga mothers no. Ang postpartum depression daw ay nangyayari sa isang babae na kakatapos lang manganak, 'di ba? Or parang months after nanganak ganyan. Tapos parang nakakaramdam siya ng mga feeling of uncertainties, ganyan. Parang feeling niya hindi enough yung ginagawa niya para sa child niya or parang feeling niya hindi siya enough para dun sa partner niya, to the point na para bang naaapektuhan yung relationship and to the point na hindi naiintindihan yung partner niya. So, palagay mo ba yung mga nangyayari sa inyo recently ni Tim Sawyer talagang affect siya nung postpartum depression na pinagdaraanan mo? Oo, kasi alam naman niya yan na napaka-positibo ako Motivated ako sa lahat ng bagay na yung ginagawa namin, pinagtutulungan namin Lahat ng tao na ini-entertain ko, kinakausap ko, if ever merong ganitong project, ganyan. Sobrang positive ko sa lahat ng bagay. Sa bahay, sa pangarap, sa ultimo sa pagbebenta ng bags. Talagang positive ako. Ang tanging hiniling ko lang naman sa kanya noon, wag siyang gumawa ng bagay na alam niya kung ayaw mo, sabi ko nga sa kanya, kung ayaw mo maging miserable yung buhay mo at ayaw mo nang maging miserable yung relasyon natin. Huwag kang gagawa ng bagay na, alam mo kasi kilala naman niya ako iba rin talaga ako magalit sa kanya. Kasi hindi ko matanggap sa sarili ko na gagawin niya yung mga ganung bagay. Mga lately, nung gumagawa kami ng vlog, ang saya namin. Lahat ng blessings pumapasok. Diba? Pero pagka talagang once na naapektuhan ako sa isang bagwa niya, talagang mahirap kasi sa kanya ako tumitingin sa kanya ako humuhugot ng lakas ng loob kung bakit namin to ginagawa Kasi tinitingnan ko siya as mabuting tao siya na ganito, na maganda to. Kasi kaya ko nga siya pinili kasi nakita ko sa kanya yung gusto niya magkaroon ng pamilya. Kaya sabi ko,
dumating na ako sa point na gusto ko na mag-settle down talaga. Na ganun, magkakasal na nga, may nagplano na nga sana kami ikasal noon. Kaso nga, buntis ako. Tinatamad ako, alam mo yung, bumangon, lahat ata nung time na naglili ako, lahat kinatamaran ko eh. Kaya yun. So, yun. Mhm. Kumbaga, kitang-kita naman namin, no, kung gaano ka kapalabang babae, China. Tsaka, na-witness ko rin na, isa kang bubbly person and motivated ka rin na tao and inspired ka rin. Yung inspirasyon mo Ang dami nanggagaling kong, din sa mga taong mahal mo inspirasyon sa buhay. Ang dami kong inspirasyon, hindi lang mga kapwa influencer o kung sino man yung mga pamilya na mga ngayon. Talagang inspirasyon ko sila, pamilya ko, inspirasyon ko, yung pangarap ko para sa pamilya ko na kila mama ko, ganyan. Pangarap ko para sa amin, ang dami, sobra. Inspirasyon ko. Naiintindihan namin. Ayan. Oo naman, no? Lahat tayo may inspirasyon. Ako din ang inspirasyon ko, makakuha ng maraming pera, ganyan, para kapag may... Yun naman diba, the kasi more ang money, reality. mas yummy. Char. Pero reality ngayon, maraming taong diba? So, ano ba gagawin natin? Antayin pa ba natin na pati tayo magutom na din, diba? Parang, alam mo yun. Kaya nga tayo nagsusumikap eh. Tama. Diba? Pero ito na, next question. Next question natin, oo, hindi, China, no? Totoo ba talaga lahat ng sinabi mo sa trending live video mo na kasama si Tim Sawyer nung nag-away kayo at nag-trend yung video na yon, ha? Totoo ba lahat yon? Oo, hindi. Totoo. Lahat ng binitiwang mong salita, do. Hindi Oo, lang dahil pero galit wala ka na or... Actually, wala na talaga ako sa vision nung time na yun kasi wala na akong choice kundi yun na yung gawin ko kasi kahit anong gumising ka, alam mo yung gano'n na nalaman ko na para wag lang niya ako mabigyan ng pera nung time na yun. Meron siyang kinondisyon sa akin na siya ng ibang partner. So kaya pala nung time na yun mabait siya sa akin. At sabi niya yung ibibigay niya sa akin. Kasi ang tagal eh. Basta, ang hirap kasi sabihin naman nila isyong na naman. Meron kasi kaming pinag-usapan na payag na ako na ganun lang. Kasi sa buong buhay naman na magkasama kami, yun lang yung mga time na nag-share na siya, ganyan, di ba? Kasi nga, total naman, sabi ko, panahon ko na para makapagpahinga naman ako sa gastusin. Di ba? So, yun. Wala ako sa vision nung time na yun, pero lahat ng lumabas sa bibig ko, yun yung totoo. Yun yung pumasok talaga. Nasa utak ko palagi yun. At yun ang pinipilit ko sa kanya na magising siya sa katotohanan. Kaso, mas matapang siya nung mga panahon na yun eh. Ayaw niya magpakumbaba sa akin. So, oo o hindi, China, ikaw ang mas madalas gumastos sa inyo ni Tim Sawyer. Oo. Yung para sa anak Oo. ninyo, ikaw din talaga gumagastos. Ganito kasi yan. Yung mga... Yung mga panahon na dati, talagang walang-wala si Tim. Siyempre ako talaga. Meron man siya nakukuhang salary na maliit, sinasabi niya daw inuubos. Hindi nauubos yun kasi kunyari, ang gastos ko sa isang buwan pambayad ng kondo, pang grocery, lahat. Siyempre mauubos yun. Kung kunyari, ang pera mo lang 10,000, alangan namang hindi ka magbigay ng share sa akin, di ba? So ako na lang lahat, ganun. Yun yung pinapaintindi ko sa kanya na bakit niya sinasabi na nung mga panahong wala daw siya at pag nagkapera siya, naubos daw. Anong gusto mo? Wala kang i-share sa akin. Yun lang naman yun eh. Pero dumapot sa point na eto nga, nung mga nganak na ako, nirequest ko lang naman sa kanya noon na sana naman lang kahit yun lang yung pag-ipunan niya. Wag naman niya akong pahit. Ako na iire, ako na yung masasaktan, baka ako pa yung mag-withdraw.
Sabi ko sa kanya no'n. Kaso nga, nagkataon nung time na yon medyo nagkaroon ng problema sa, ano niya, sa side niya. So, okay. Yung naipon niya nung time na yon na-appreciate ko naman sobra kasi talaga nakapag-ipon din siya. Kaso nga lang, nakapunta dun sa pampagamot ng kanyang nanay. So, kaya yun, yun. Ako na lang din ang So, Pero, ang sabi ko sa kanya, ang pakiusap ko sa kanya, baka naman ngayon, na ganito, na okay na, nagtrabaho na kami, naging okay. Siyempre, time na maging tatay. Diba? Ikaw yung maging padre di pamilya. So, binigyan ko ng kondisyon, basta grocery para sa bata, baka sa naman pwede. Kasi, yung mga unang buwan naman na, siguro, 1 month, 2 months pa lang naman yung nagagampanan yung obligasyon niya na ganun eh. Kasi, the rest ako narinig sa akin eh. Buong gamit sa bahay. Binili ko. Yung kama, pakiusap ko lang sa kanya na please naman, ikaw yung bumili. Yun naman, binili naman niya. Kasi masarap humigas sa kamo yung, alam mo na, di ba? Parang galing sa asawa mo, di ba? So, yun lang naman yung mga pakiusap ko sa kanya. Nagampanan naman niyang gawin yun. Tapos, yun. Tsaka gagamitin nyo naman yung kama, di ba? Oo. So, ngayon nagkapera na, okay na yung may pera na, okay na yung ano namin, naging okay yung kanyang YouTube account, Facebook page. Sabi ko, it's time na naman ang kasi magiging pangalan din naman proud din naman na malaman na, proud din ako masabi na si Tim ang responsible father, responsible na husband. So yun, kasi nasaktan lang ako sa sinabi niya na 25K daw na kuryente, ganyan. Natatawa ako kasi one time pa lang naman siya nagbayad ng kuryente. Tapos 25K, nataon na 25K. Kaya naman pala siya nag-volunteer na magbayad kasi nga, ayun na nga. Meron na rin pala talagang sa amount. Kaya yun, nasaktan lang ako talaga sa kasi pandemic yun eh, parang 3 months ata na yun, na kuryente. So yun, pasalamat naman okay. Bagay na talagang ginampanan naman talaga din niya. Tsaka sa anak namin. Responsable naman siyang ama. Oo. At least naging responsible na ama naman siya na sabi ko. Yun kasi talagang pinaglalaban ko sa kanya na please lang. Kahit naman ngayon lang magpakatatay ka naman. Parang ganon. So, ginawa naman niya. Nung una, siguro nag-a-adjust. Okay. Hindi siya sanay Hindi siya sanay na naggaganon na napapagastos. So, sa kanya, yung something na amount na ganito na nalalakihan na siya sobra doon. Yun. Pero, so far, ginawa naman niya din yung, yung responsibility niya itong lately sa anak namin. So, kumbaga, may initiative naman na maging responsableng ama. Ayan. Oo, nasasaktan lang ako. So, bigyan niya ako ng condition. Kaya yun, siguro sumabog na. Nasasaktan kayo, binigyan kanya ng kondisyon? Something na condition. Yung parang... gusto namin malaman kung ano yung kondisyon na yan. Hindi, yun nga yung parang pagka nag-demand ako sa kanya, pag once na nabigyan niya ako, yun na, wala na akong karapatan sa sumali sa video, ganyan. Kasi masyado daw akong yun nga. Doon lang ako na Alright, so medyo nagkakaroon tayo ng technical difficulty, no? Pero ang nakuha ko dun sa sinabi ni Sheena Roses kanino. Sino kaya yan tumatawag sa'yo? Lala Move. Anyway. Lala Move. Lala Move, okay. O, hindi yung sponsored May delivery ako ng bags. May delivery. Okay. So, ongoing ang negosyo mo ngayon. Anyway, dumako naman tayo sa susunod pa nating hindi nakatanungan, no?
May nahuli ka bang ibang babae ni Tim Sawyer sa loob ng pagsasama ninyo? Marami. Madami. Ay, marami. Siguro 5, 6. Pinaglaban ko yun. Talaga? Kaya nga sinasabi niya Nung naman 20. ko siya. Ang tigas ng ulo eh. Diba parang pupukpukin mo na lang talaga para magising sa katotohanan na itigil mo naman na yan. Para pag pinapatigil mo, sasabihin niya tamang hinala ka, ganito ka, mali ka. Mamaya-maya mahuhuli Pero mo pa nahuhuli din. mo talaga? Ano yung mga nahuhuli mo? Kasi I remember, di ba, 2018, nung in-interview kita, nabanggit mo na parang may nahuli ka, na parang meron kayong naging viral din na video before na naglasing ka, tapos nakita rin sa vlog, di ba? Tapos doon, parang sabi mo nga, merong isang babaeng lumalapit sa kanya. So, simula nung umpisa ng relasyon ninyo, may nahuhuli ka na hanggang ngayon nagkaanak kayo? Oo, meron dati talagang sobrang dami. Lahat ng ex niya, sila pa ganun. Tapos, babae na sinasabi niya na hindi daw, pero bigla uli mo na gagawa siya ng ibang Facebook, tapos i-chat niya yung babae, ganun. Basta ang dami pa. Pati nga Grab history eh. Sire ko eh. Akala ko nasa rehearsal na dito pala sa kondo ng babae eh. Tipin mo yun ha. Ayun, maraming mga ganun. Kaya para sa mga kababaihan dyan, i-check nyo yung tsaka yung Waze. Kung saan napupunta, history ng Waze. Yan yung natutunan ko eh. Natignan. Ako din, natutunan ko din yung mga ganyan, yung mga locations, ganyan. Kaya na, pag wala na talaga, pag nasira na talaga yung tiwala sa una, pero kapag talagang naalagaan yung tiwalang na ibigay mo sa kanya, 'di ba? Naalagaan niya, palagay ko walang magiging problema, 'di ba? Nagkataon lang siguro talaga na naumpisahan niyo ng ganun. Wala na kami naging problema simula nung nagkaanak kami. Yung naayos ninyo, pero wala yun. Oo. Ayun. Alright. Pero eto, oo, hindi. Marami nagtatanong, no? Nagsisisi ka ba na minahal mo si Tim? Hindi naman ako nagsisisi. Ba't ako nagsisisi? Naging happiness ko din naman ang, magmahal. Diba? Tsaka, Tama. siyang tao. Hindi naman talaga siya yung masama talaga. Nakatulad ng iba, diba? Yung nanak ng babae, na pag hindi nasunod yung gusto nila, sasaktan yung babae, ganyan. Hindi naman si Tim ganyan. Sadyang ang tao lang talaga nakakagawa ng pagkakamali, diba? So we shouldn't label them na masamang tao na agad. Oo. Sabi ni Catherine Silvestre, Detective Conan ka daw. I think talent yan ng mga babae, diba? Ang hindi talaga alam ng mga lalaki, secret agent po kami ng NBI. Oo nga eh. Alam mo nga, pati nga yung kutob mo, pwede na maging Alam mo yung diba? Pwede nang gamitin sa NBI. Actually, diba? Ang galing din talaga nating manghuli, no? Kumbaga nakakahuli din talaga tayo, no? Pag may naramdaman tayo, ibig sabihin talaga para may mali. Alam mo ako, pag may naramdaman ako, tapos sasabihin niya talaga sa aking mali, hanggat hindi ko napapatunayang tama, hindi talaga tumitigil sa pagdidetective. Hindi ko talaga alam kasi hindi siya hindi na natatanggal yung kaba. Yung mas hindi natatanggal hanggat hindi ko napupulot sa sarili ko na mali ako. Sabi nga nila, yung yung instinct daw natin, yung gut feel natin, parang it is there, kumbaga gift daw yan ni Lord sa atin, mga kababaihan, para malaman natin at makumpirma natin kung tama o totoo yung hinala natin o yung kutob natin. Pero hindi naman daw kasi 100% 100% walang 100% tama yung hinala natin. Kumbaga parang nandun lang yung instinct o yung gut feel na yon para ikumpirma, 'di ba? Para malaman or para mag-imbestiga pa tayo kung talagang totoo o hindi yung nararamdaman natin. May ganun. Sabi nila mahal mo pa ba si Tim Sawyer? Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.
Kabisyo, kung napasaya ka ng aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell para ma-notify ka sa mga latest naming videos. Go, guys!